Magandang gabi, kaibigan. Halika, humiga ka na't magpahinga. Huminga ka ng malalim, dahan-dahan, at marahang ipikit ang iyong mga mata. Ngayong gabi, dadalhin kita sa isang munting barangay sa pagitan ng pagtulog at paggising. Doon, makikilala natin ang isang batang lalaking may dalang kariton. Ngunit ang tunay niyang yaman ay ang bigat ng kanyang busilak na puso. Ang kanyang kwento ay isang bulong tungkol sa pag-asang matatagpuan sa mga bagay na itinapon na. Kaya't makinig ka, kaibigan. Hayaan mong ang salaysay na ito ang maging oyayi mo hanggang sa mahimbing mong panaginip. May mga tunog na gumigising sa lungsod, ang dagundong ng mga jeepney, ang tilaok ng manok sa di kalayuan, ang unti-unting ingay ng mga taong naghahanda para sa isang panibagong araw. Ngunit sa sulok na ito ng barangay, sa isang eskinita kung saan ang semento ay biyak-biyak na at ang mga bahay ay dikit-dikit na parang mga kabuting nagsulputan pagkatapos ng ulan, may isang mas banayad na ugong na nauuna sa lahat. Ito ang mahinang kaluskos ng mga gulong na gawa sa kahoy. Ang marahang paggulong nito sa lupang hindi pantay. Bago pa man magpasya ang araw na imulat ang kanyang mga ginintuang mata. Ito ang tunog ng kariton ni Mateo sa edad na 13. Si Mateo ay may katawang mas maliit para sa kanyang mga kaedad. Isang payat na anino sa nag-aantok pang kadiliman. Ang balat niya'y mas maitim kaysa sa karaniwan. Hinubog ng araw na walang sawang humahalik sa kanyang noo at mga braso sa araw-araw niyang paglalakbay. Suot niya ang isang kupasing t-shirt at shorts na may mga tagpi na gawa mismo ng kanyang ina, mga tagping simbolo ng pag-aaruga sa gitna ng kakapusan. Ngunit ang pinakapansin-pansin sa kanya ay ang kanyang mga mata. Kalmado, mapagmasid, at may lalim na hindi mo aakalain sa isang bata. Tila ba ang mga matang iyon ay nakakita na ng mas maraming kwento kaysa sa kayang isalaysay ng kanyang mga labi bago pa man magkalat ang amoy ng sinangag at kapeng barako mula sa mga bahay-bahay. Naroon na si Mateo sa tabi ng kanyang kariton. Ang kariton isang matapat na kasama na gawa sa mga pinagtagpi-tagping kahoy at bakal. May mga gulong na umugo-umong sa bawat pag-ikot, tila may sariling himig ng pagod at pag-asa. Hindi ito basta isang kasangkapan para sa kanya. Ito ang kanyang mundo, ang kanyang pasanin, ang sasakyang nagdadala sa kanya sa mga lansangan ng komunidad. Sa ilalim ng malamlam na liwanag mula sa nag-iisang poste sa kanilang eskinita, maingat niyang inaayos ang mga boteng nakolektan niya kahapon. Pinaghihiwalay niya ang mga ito. Ayon sa kulay, ang mga berde sa isang tabi, ang mga kulay kape sa kabila, at ang mga puti sa gitna. Ang kanyang mga kamay, bagamat sanay sa paghawak ng basura, ay kapansin-pansing malinis. Ito ang isang bagay na laging bilin ng kanyang ina, na ang karumihan ng hanap buhay ay hindi dapat dumikit sa pagkatao. Sa gitna ng kanyang pag-aayos, may isang boteng nakakuha ng kanyang pansin. Isa itong ordinaryong bote ng soft drink. May kaunting lupa sa loob. Ngunit mula sa lupang iyon, may isang munting halaman na buong tapang na sumisibol. May maliliit itong berdeng dahon at isang bulaklak na kasing liit ng kanyang kuko. Kulay lila at tila nanginginig sa malamig na hangin ng umaga. Napahinto si Mateo. Tinitigan niya ito. Ang bulaklak na ito, isinilang sa gitna ng basurahan, ay isang himala sa kanyang mga mata. Saglit siyang nag-alinlangan. Pagkatapos, dahan-dahan na parang nag-iingat sa isang kayamanan, inilagay niya ang bote sa isang espesyal na sulok ng kanyang kariton, malayo sa iba pang babasagin. Isang tahimik na pagkilala sa ganda.
Isang di sinasadyang pangakong pangalagaan ito habang ginagawa niya ito. Isang tunog mula sa kanilang barong-barong ang pumunit sa katahimikan. Isang tuyo at pabalik-balik na ubo. Ang ubo ng kanyang ina, si Aling Elena. Ang tunog na iyon ay mas mabigat pa kaysa sa pinakamabigat na bakal na kanyang binubuhat. Walang salitang namutawi sa kanyang bibig, ngunit ang kanyang mga balikat ay tila bahagyang bumagsak. Ang bawat piraso ng bote at lata na kanyang kinukuha ay para sa gamot ng ubo na iyon, para sa pagkain na magbibigay lakas sa humihina nitong katawan, para sa pangarap na balang araw ay maririnig niya ang paghinga ng kanyang ina na malaya at walang hirap. Biglang bumalik sa kanyang isipan ang isang alaala. Mainit na parang bagong saing na kanin. Nakaupo siya sa tabi ng kanyang ina. Habang tinatahi nito ang isang punit sa kanyang pantalon, hinawakan nito ang kanyang maliliit na kamay. "Mateo, anak," sabi nito sa mahinang boses. "Hanapin mo ang halaga sa mga bagay na itinatapon na ng iba. Minsan, ang pinakamahalagang kayamanan ay nakatago sa mga lugar na hindi tinitingnan ng karamihan." Ang mga salitang iyon ang naging kanyang gabay, ang kanyang pananampalataya, at sa pagtingin niya sa munting bulaklak sa bote, naunawaan niya ulit ang ibig sabihin ng kanyang ina. Dahan-dahan niyang itinulak ang kariton papalabas ng kanilang eskinita. Ang ugong ng mga gulong nito ang tanging musika sa natutulog pang kapaligiran. Dinaanan niya ang mga bahay na may mga saradong bintana, ang mga sari-sari store na nag-uumpisa palang magbukas ng kanilang mga rehas na bakal. Ang asul na kulay ng bukang liwayway ay unti-unti nang nagiging kulay kahil sa silangan. May isang magtataho na sumigaw sa di kalayuan. Ang matinis na boses nito ay nag-anunsyo ng paggising ng araw. Para kay Mateo, ang mga tunog na ito ang sigaw ng magtataho, ang kalampag ng mga takip ng kaldero, ang pagaspas ng walis tingting sa kalsada ay ang tibok ng puso ng kanilang barangay. Ang kanyang unang hinto ay ang maliit at impormal na tambakan ng basura malapit sa ilog. Dito, ang hangin ay mabigat. May halong amoy ng nabubulok na pagkain, basang lupa, at ang alat mula sa ilog. Ngunit hindi ito alintana ni Mateo. Para sa kanya, ito ay isang minahan ng ginto. Gamit ang isang bakal na may kawit sa dulo, maingat niyang sinimulang halungkatin ang mga bunton ng basura. Ang kanyang mga galaw ay sanay na sanay, tumpak, at walang pag-aalinlangan. Alam niya kung saan hahanapin ang mga plastik na bote, ang mga lata ng sardinas, ang mga karton na maaari pang ibenta. Sa bawat pirasong kanyang napupulot, tila ba may maliit na tagumpay. Barya, gamot, bigas. Iyon ang paulit-ulit na bulong sa kanyang isipan. Habang naghahalungkat, natanaw niya ang isang pamilyar na anino. Isang payat na asong kalye na laging nag-aabang sa gilid ng tambakan. May mga galis ito sa balat at ang mga buto sa likod ay bakat na bakat. Laging may lungkot sa mga mata ng aso. Isang uri ng pag-iintay na walang kasiguraduhan. Hindi nagsalita si Mateo. Ngunit kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na supot. Sa loob nito ay ang kalahati ng pandesal na itinabi niya mula sa kanyang almusal. Inihagis niya ito sa direksyon ng aso. Mabilis itong sinunggaban ng hayop at dinala sa isang sulok para kainin ng walang abala. Isang maliit na ugnayan sa pagitan ng dalawang nilalang na parehong naghahanap ng ikabubuhay sa mga bagay na itinapon na. Ang araw ay unti-unti nang tumataas at ang init ay nagsisimula ng kumagat sa kanyang balat. Puno na ang isang sako ng kanyang kariton.
oras na para magtungo sa palengke ang puso ng kanilang komunidad. Habang tinutulak niya ang kanyang kariton sa masikip na daan patungo roon, ang mundo sa paligid niya ay ganap ng gising. Nagbubusinahan na ang mga tricycle. Nagtatawanan ang mga estudyanteng papasok sa eskwela. At ang tsismisan ng mga magkakapitbahay ay maririnig na sa bawat kanto. Sa gitna ng lahat ng ingay at pagmamadali, si Mateo ay isang isla ng katahimikan. Ang tanging naririnig niya ay ang ugong ng kanyang kariton at ang pamilyar na ubo ng kanyang ina na tila nakabaon sa kanyang alaala. Siya ay isang batang lalaki na may pasan-pasang mundo sa isang munting kariton. Isang tahimik na bayani sa sarili niyang maliit na kwento na hindi pa alam na ang bawat kaluskos ng kanyang mga gulong ay lumilikha ng alon na babago sa takbo ng kanilang munting barangay. Ang palengke ay isang nilalang na may sariling buhay. Nagigising ito sa ingay at humihinga sa pamamagitan ng libo-libong amoy na nagsasama-sama sa hangin. Pagpasok ni Mateo, tila ba nilamon siya ng halimaw na ito. Ang sahig ay basa at madulas. May mga nagkalat na kaliskis ng isda at pirapirasong gulay. Ang hangin ay siksik sa amoy ng sariwang dugo mula sa katayan na matapang na bango ng mga pampalasa, ng alat ng mga tuyong isda at ng tamis ng mga hinog na prutas. Ang mga sigawan ng mga tindera, ang tawaran ng mga mamimili, ang kalampag ng mga sandok sa mga kawali, at ang walang tigil na ugong ng mga bentilador ay lumilikha ng isang musikang magulo ngunit puno ng buhay. Sa gitna ng lahat ng ito, si Mateo at ang kanyang kariton ay parang isang munting bangkang sinusubukang tawirin ang isang maalong dagat. Ang mga tao ay naglalakad ng mabilis, walang pakialam. Binabangga ang kanyang kariton at minsan ay napapatingin sa kanya na may halong pandidiri. Para sa kanila, siya ay bahagi lamang ng tanawin, isang anino na kumukuha ng kanilang mga basura, kasing halaga ng mga balat ng sibuyas na kanilang tinatapak-tapakan. Ngunit hindi ito iniinda ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanyang misyon, ang mga bote sa ilalim ng mga mesa, ang mga karton sa likod ng mga pwesto, ang mga latang gumugulong sa mga kanal. Ang kanyang kariton ay ang kanyang kalasag. Ito ang nagbibigay sa kanya ng espasyo, gaano man kaliit. Sa siksikang mundo ng palengke, itinulak niya ito patungo sa pwesto ng mga isda, kung saan alam niyang maraming naiiwan na mga styrofoam box at bote ng sukaka. Doon, sa pwesto ni Aling Nita, siya huminto. Si Aling Nita ay isang alamat sa palengke, isang matabang babae na may boses na kayang tumalo sa ingay ng buong merkado. Ang kanyang mga kamay ay laging abala sa pagtatadtad ng isda at ang kanyang mukha ay laging nakasimangot na para bang may utang sa kanya ang buong mundo. "Hoy, anong tinitingin-tingin mo dyan?" Sigaw nito sa isang mamimili. "Kung wala kang bibilhin, umalis ka sa harap ko." Nagkunwari si Mateo na abala sa pagpulot ng isang basag na bote malapit sa paanan ni Aling Nita. Pag-angat niya ng tingin, may nakita siyang kumislap sa sahig. Isang luma at itim na pitaka, marahil ay nahulog mula sa bulsa ng palda ni Aling Nita habang ito'y kumikilos. Saglit na tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Mateo. Dinampot niya ang pitaka. Mabigat ito. Ramdam niya ang kapal ng mga papel de bangko sa loob. Isang mabilis na imahe ang pumasok sa kanyang isip, ang mga gamot ng kanyang ina. Isang linggong supply ng bigas. Marahil ay isang bagong kumot para sa malamig na gabi. Ang tukso ay isang malamig na kamay na humaplos sa kanyang batok. Ngunit mas mabilis na bumalik ang tinig ng kanyang ina.
Malinaw na parang isang kampana. Ang hindi sa'yo ay magdadala lang sa'yo ng gulo. Anak! Humugot siya ng malalim na hininga. Lumapit siya sa abalang tindera. Aling Nita! Mahina niyang sabi. Hindi siya narinig nito. Aling Nita, pwede po sandali. Ulit niya. Medyo mas malakas. Ano ba sigaw nito? Humarap sa kanya na may nanlilisik na mga mata. Nang aabala ka, umalis ka nga dyan. Hindi na tinag si Mateo. Itinaas niya ang pitaka. Nahulog po ninyo. Natigilan si Aling Nita. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng pagtataka. Pagkatapos ay nang hinala. Mabilis niyang hinablot ang pitaka mula sa kamay ni Mateo. Binuksan niya ito at sa harap mismo ng bata, binilang niya ang pera, bawat isang piraso, nang masiguro niyang kumpleto. Tumingin siya kay Mateo. Inaasahan ng bata ang isang salita ng pasasalamat. Ngunit ang lumabas lang sa bibig ni Aling Nita ay isang ungol. Che, sabi nito, at tinalikuran na siya para harapin ang isa na namang customer. Walang sinabi si Mateo. Tumalikod na lang siya at dahan-dahang itinulak ang kanyang kariton. Ngunit habang siya'y papalayo, hindi niya alam na ang mga mata ni Aling Nita ay nakasunod sa kanyang likod. Ang dati tingin ng pandidiri ay may bahid na ngayon ng pag-iisip. Isang maliit na buto ng pagdududa sa kanyang matagal ng paniniwala na ang lahat ng batang kalye ay magnanakaw. Nagpatuloy si Mateo sa kanyang pag-iikot hanggang sa mapuno niya ang isa pang sako. Itinulak niya ang kariton palabas ng palengke patungo sa maliit na junk shop sa kabilang kalsada. Pagkatapos ng ilang minutong tawaran, inabutan siya ng ilang pirasong barya. Sapat lang. Sapat para sa isang bagay. Naglakad siya patungo sa isang maliit na panaderya kung saan ang amoy ng bagong lutong tinapay ay tila isang yakap. Isang pandesal po, sabi niya. Iniabot ang kanyang mga barya, hawak ang mainit-init pang tinapay. Umupo siya sa gilid ng kalsada, ngunit bago pa man niya ito isubo, naramdaman niya ang isang presensya sa kanyang tabi. Ang payat na asong kalye mula sa tambakan. Nakasunod pala ito sa kanya. Nakaupo ito ilang talampakan ng layo. Nakatingin sa tinapay na hawak niya, ngunit hindi lumalapit. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aasam. Tinitigan ni Mateo ang pandesal. Pagkatapos ay ang aso, walang pag-aalinlangan. Hinati niya ang tinapay. Ang mas malaking piraso ay maingat niyang inilagay sa lupa para sa aso. Mabilis itong kinain ng hayop. Ang natirang maliit na piraso ay dahan-dahan niyang kinain. Ninamnam ang bawat mumo. Grabe. Pare, pati aso kahati mo pa. Isang masayang boses ang bumasag sa kanyang katahimikan. Paglingon niya, nakita niya si Ate Flor, ang tindera ng banana Q, na nakangiti sa kanya mula sa kanyang pwesto. Si Ate Flor ay isang babaeng may malapad ng ngiti at mga matang laging parang tumatawa. Halika nga ritong bata ka, sabi nito. Kumakaway. Nag-aalangan man. Lumapit si Mateo. Bakit po? Kasi naman, nakakatuwa ka, sabi ni Ate Flor, habang kinukuha ang isang bagong luto at mainit na banana Q. Oo, sayo na to. Para may lakas ka sa pagtutulak ng kariton mo. Naku, salamat po, sabi ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay nagningning. Salamat po talaga. Wala yon. Basta't mag-iingat ka lagi, ha? Ang tamis ng arnibal at ang init ng saging ay kumalat sa kanyang bibig. Isang lasang hindi niya madalas matikman. Ngunit mas matamis pa roon ang pakiramdam ng kabaitan na kanyang natanggap.
isang simpleng banana cue. Ngunit para sa kanya, ito ay isang piging nang paalis na siya sa lugar na iyon. Handa nang umuwi, natanaw niya ang isang matandang babae na nahihirapang tumawid sa kalsada. May dala itong isang bayong na puno ng mga gulay at tila nanginginig na ang mga tuhod sa bigat. Ang mga sasakyan ay dumaraan ng walang pakundangan at walang sino man ang humihinto para tulungan siya. Huminto si Mateo. Maingat niyang ipinarada ang kanyang kariton sa gilid. Nilapitan niya ang matanda. "Lola, tulungan ko na po kayo," sabi niya sa magalang na tinig. Nagangat ng tingin ng matanda. Ang mukha nito ay puno ng pagod. "Naku, iho, salamat." Kinuha ni Mateo ang bayong mabigat nga ito at inalalayan ang matanda sa braso. Naghintay siya ng pagkakataon at nang medyo lumuwag ang daloy ng trapiko, mabilis ngunit maingat niyang itinawid ang lola. "Salamat, iho. Diyos na ang bahala sa iyo," sabi ng matanda nang makarating sila sa kabilang panig. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. "Walang anuman po," sagot ni Mateo at mabilis na bumalik sa kanyang kariton habang tinutulak niya ang kariton pauwi. Sa ilalim ng tumitinding sikat ng araw, tila may nagbago. Ang kariton ay kasing bigat pa rin ng dati, ngunit ang pakiramdam sa kanyang dibdib ay mas magaan. Tiningnan niya ang munting bulaklak sa bote. Ligtas pa rin sa sulok ng kanyang kariton. Ang mga lilang talulot nito ay bukas na bukas sa sikat ng araw. Hindi niya namamalayan, ngunit ang kanyang mga simpleng kilos ang pagsauli ng pitaka, ang paghati sa tinapay, ang pagtulong sa matanda ay mga maliliit na batong inihagis niya sa tahimik na lawa ng kanilang komunidad. At ang mga alon, gaano mang kaliit, ay nagsimula ng kumalat. Ang mga alon na nilikha ng mga mumunting kabutihan ni Mateo ay tila huminahon pagdating ng tanghali. Ang init ng araw ay walang awa. Pinatutuyo ang mga basang eskinita at ginagawang pugon ang mga bubong na yero. Ang hangin ay mabigat at halos hindi gumagalaw. Puno ng alikabok at ng pamilyar na amoy ng ilog. Sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw, muling natagpuan ni Mateo ang sarili sa tambakan ng basura. Ang kanyang anino ay maikli at halos nakadikit sa kanyang mga paa. Ang kanyang t-shirt ay basang-basa na ng pawis, dumidikit sa kanyang payat na likod. Ngunit ang ritmo ng kanyang pagtatrabaho ay hindi nagbago kalmado. Tiyak at walang reklamo, itinutok niya ang kanyang pansin sa isang bagong bunton ng basura. Sariwa pa mula sa trahak na dumaan kaninang umaga. Dito, ang mga kayamanan ay mas madaling mahanap gamit ang kanyang kawit na bakal. Maingat niyang hinalungkat ang mga supot na plastik. Iniiwasan ang mga bubog at matutulis na bagay. Isang pamilyar na kislap ang nahagip ng kanyang mga mata. Hindi ito kislap ng bote o lata. Ito ay ang kislap ng salamin. Bahagyang natatabunan ng putik at mga balat ng gulay. Dahan-dahan niyang inalis ang mga nakapatong na basura. Isang cellphone. Hindi ito bago. May mga gasgas na sa gilid at maliit na basag sa isang sulok ng screen. Ngunit halatang gumagana pa. Pinindot niya ang power button. Bumukas ang screen. Nagpapakita ng larawan ng isang masayang pamilya, isang lalaki, isang babae, at dalawang maliliit na bata na nakangiti sa kamera. Ito ay isang bintana sa mundo ng ibang tao. Isang mundong puno ng mga mangiti na tila napakalayo sa kanyang kinatatayuan. Ang halaga ng teleponong ito ay higit pa sa lahat ng kikitain niya sa loob ng isang buwan. Marahil 2. Ang tukso sa pagkakataong ito ay hindi na isang malamig na haplos.
Ito ay isang malakas na agos na tila gustong tumangay sa kanya. Gamot, pagkain, isang bentilador para sa kanyang ina. Marahil ay isang maliit na telebisyon. Ang mga pangarap na dati hindi niya pinapansin ay biglang naging matingkad at abot kamay. Ngunit kasabay ng paglakas ng agos ng tukso ay ang paglakas din ng isang pamilyar na tinig sa kanyang puso. Ang tinig ni Elena, payapa ngunit matatag. Ang halaga ng isang bagay ay hindi nasusukat sa presyo nito, kundi sa paraan kung paano mo ito nakuha. Napapikit si Mateo. Huminga siya ng malalim. Pinapakalma ang nagwawalang tibok ng kanyang puso. Pagmulat niya, ang desisyon ay buo na. Kailangan niyang ibalik ito. Ang tanong na lang ay paano dala ang telepono. Naglakad siya patungo sa gilid ng ilog. Kumuha siya ng isang malinis na basahan mula sa kanyang bulsa at maingat na pinunasan ng putik. Ang larawan ng masayang pamilya ay lalong luminaw. Ito ang mga taong nagmamay-ari nito. Ito ang mga ngiting mawawala kapag hindi niya isinauli ang kanilang alaala. Ngunit habang siya ay nakaupo roon, abala sa paglilinis, hindi niya namalayan na may isang pares ng mga mata na nakamasid sa kanya mula sa di kalayuan. Isa sa mga kapwa niya mangangalakal, isang lalaking mas matanda sa kanya, ang nakakita sa hawak niyang cellphone. Hindi ito nagsalita, ngunit ang tingin nito ay puno ng kahulugan. Tumalikod ito at naglakad palayo. Dala-dala ang isang kwentong handa ng isabog. Ang tsismis sa isang barangay ay mas mabilis pa sa apoy sa tuyong damuhan. Nagsimula ito bilang isang bulong. Nakita ko, yung anak ni Aling Elena, may napulot na cellphone. Pagdating sa tindahan ni Aling Sabel, ito ay naging, alam mo ba, yung si Mateo, may nakuha raw na mamahaling cellphone. Saan kaya galing yun? Pagdating sa mga naglalaro ng tungit sa kanto, ang kwento ay ganap ng nabago. Hala, yung batang nagkakariton, nagnakaw daw ng cellphone. Grabe. Pare, mukha pa namang tahimik. Nagsimulang maramdaman ni Mateo ang pagbabago nang itulak niya ang kanyang kariton pabalik sa mga lansangan. Ang mga ngiti na unti-unti na niyang nasasanay na makita ay napalitan ng mga mapanuring tingin. Si Ate Flor, na kanina lang ay nagbigay sa kanya ng banana cue, ay tiningnan siya na may pag-aalala at pagtatanong sa mga mata. Ang mga inang dati hinahayaan ang kanilang mga anak na paglaruan ang anino ng kanyang kariton, ay bigla na lang silang tinatawag papalayo. Ramdam niya ang mga bulungan habang siya ay dumaraan. Ang bawat tingin ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang balat. Wala siyang maintindihan. Ang ginawa niya ay isang bagay na tama. Ngunit bakit ang pakiramdam niya ay siya ang hinuhusgahan? Ang bigat sa kanyang dibdib ay mas masakit pa kaysa sa pagod ng kanyang katawan. Samantala, sa kabilang bahagi ng barangay, isang lalaki ang halos hindi na mapakali. Siya si Mang Ben, isang construction worker. Payat ang katawan ngunit matipuno. Ang mukha ay pagod at ang mga kamay ay makapal ang kalyo. Pabalik-balik siya sa lugar na pinagtatrabahuan nila kanina. Malapit sa tambakan. Nakita niyo ba ang cellphone ko? Baka nahulog ko lang. Android lang yun. Luma na. Pero nandoon lahat ng pictures ng pamilya ko. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pag-aalala. Ang teleponong iyon ang tanging tulay niya sa kanyang asawa at mga anak sa probinsya. Ito ang kanyang kaligayahan pagkatapos ng isang mahabang araw ng pagbubuhat ng semento. May isang nakarinig sa kanya. Naku, kuya, sabi ng isang babaeng nagwawalis sa tapat ng bahay.
May narinig ako kanina. May isang batang mangangalakal daw na may napulot na cellphone, yung laging nagtutulak ng kariton. Biglang nagkaroon ng pag-asa si Mang Ben, ngunit may kasama itong hinala. Sino saan ko siya makikita? Taga roon lang yan sa may eskinita. Mateo ang pangalan. Mabilis na tinahak ni Mang Ben ang direksyong itinuro sa kanya. Ang kanyang pag-asa ay nababahira na ng galit. Pinalaki ng mga tsismis na kanyang narinig habang nagtatanong. Nang malapit na siya sa eskinita, natanaw niya si Mateo. Nakatayo ito sa tabi ng kanyang kariton. Hawak ang telepono. Tila nag-iisip kung ano ang susunod na gagawin. Para kay Mang Ben, iyon na ang kumpirmasyon. Ang batang ito ang kumuha ng kanyang pag-aari. Nilapitan niya ito. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at mabilis. Isang maliit na grupo ng mga usisero ang nagsimula ng magkumpulan. "Hoy, bata!" sigaw ni Mang Ben. Ang kanyang boses ay puno ng galit at pagod. Napalingon si Mateo, nagulat. "Ikaw, yan ang cellphone ko." Duron ni Mang Ben. Ang kanyang daliri ay nanginginig. "Magnanakaw ka. Ibalik mo sa akin. Yan." Ang mga salitang iyon ay parang isang malakas na sampal kay Mateo. Ang mga nakarinig ay nagbulungan. Ang buong mundo niya ay tila gumuho sa isang iglap. Ang kahihiyan, ang sakit, ang kawalan ng katarungan, lahat ay bumuhos sa kanya. Ang mga mata ng komunidad ay nakatutok sa kanya. Mapanghusga, ngunit sa gitna ng unos na yon, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot kay Mateo. Tumingin siya sa galit na mukha ni Mang Ben. Pagkatapos, tumingin siya sa teleponong hawak niya. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nangatwiran. Hindi siya umiyak. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay at iniabot ang malinis na cellphone kay Mang Ben. Walang salita. Tanging isang tahimik na kilos ng pagsasauli. Ang kanyang mga mata ay kalmado, malinaw, at walang bahid ng kasalanan. Natigilan si Mang Ben. Kinuha niya ang telepono. Ito nga ang sa kanya. Ngunit sa paghawak niya rito at sa pagkakita niya sa tahimik na dignidad sa mukha ng bata, ang nag-aalab na galit sa kanyang dibdib ay biglang namatay na parang isang kandilang binuhusan ng tubig. Ang pumalit dito ay isang alon ng hiya, isang malalim at nakakapasong hiya. Ang batang inaakusahan niya ay hindi lumaban. Sa halip, ibinigay nito ang bagay na pinakakamahalaga sa kanya ng buong buo at walang pag-aalinlangan. Ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ay mas malakas pa kaysa sa pinakamalakas na sigaw. At ang buong barangay na nakamasid ay nakarinig nito. Ang katahimikan na bumalot sa eskinita ay mabigat at halos nginat-ngat ang bawat hibla ng hangin. Ang mga bulungan ay namatay. Ang mga mapanghusgang tingin ay napalitan ng pag-aabang. Lahat ng mata ay nakatuon sa dalawang figura sa gitna, ang construction worker na si Mang Ben na nakatayo na parang isang estatuang biglang biniyak ng kidlat, at si Mateo na matapos iabot ang telepono ay dahan-dahang ibinaba ang kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay isang payapang lawa sa gitna ng kaguluhan. Si Mang Ben ay nakatitig sa cellphone na nasa kanyang palad. Pagkatapos ay sa mukha ng bata. Ang imahe ng kanyang masayang pamilya sa screen ay tila isang salamin na nagpapakita hindi ng kanyang kaligayahan, kundi ng kanyang sariling karumihan. Ang galit na nag-apoy sa kanyang dibdib kanina ay abo na lamang ngayon. At mula sa abong iyon ay umuusok ang isang nakakapasong hiya. Inakusahan niya ang isang inosente.
Ipinahiya niya ang isang batang mas may dangal pa kaysa sa kanya. Sa harap ng buong komunidad, ginawa niyang magnanakaw ang isang bayani. Dahan-dahan, ang mga tuhod ni Mang Ben ay tila ng hina. Ang kanyang mga balikat na sanay sa pagbubuhat ng semento ay bumagsak sa bigat ng kanyang pagkakamali. "Patawarin mo ako, iho." Ang mga salita ay halos hindi lumabas sa kanyang lalamunan. Garalgal at puno ng pagsisisi. "Hay, naku, patawarin mo ako." Tumingin siya hindi lang kay Mateo, kundi sa lahat ng mga taong nakapaligid sa kanila. Ang kanyang boses ay unti-unting lumakas. Hindi na sa galit, kundi sa desperadong pangangailangang itama ang isang malaking pagkakamali. "Lahat kayo," sigaw niya. Ang kanyang tinig ay nababasag. "Mali ako, mali ang hinala ko. Ang batang ito, hindi siya magnanakaw." Itinaas niya ang cellphone. "Ito, nakita niya ito sa basurahan. Pwede niya itong itago, pwede niyang ibenta, pero hindi nilinis pa niya. Hinanap niya ako para isauli ito." Ang bawat salita ay parang isang malakas na sampal sa mukha ng bawat tsismosong nakikinig. Ang mga bulungan ay nagsimula ulit. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang tono. Kawawa naman pala yung bata. Grabe, napakabuti naman niya. Nakakahiya yung ginawa natin. Ang parehong bibig na humatol sa kanya kanina ay ang parehong bibig na ngayon ay pumupuri sa kanya. Lumuhod si Mang Ben sa harap ni Mateo. Isang kilos na gumulat sa lahat. Hinawakan niya ang maruruming kamay ng bata. "Salamat, iho. Hindi mo alam kung gaano kahalaga sa akin ito," sabi niya. At sa unang pagkakataon, nakita ng lahat ang mga luha na namumuo sa mga mata ng pagod na construction worker. "Salamat." Dumukot siya sa kanyang bulsa at inilabas ang lahat ng perang laman nito. "Heto, tanggapin mo. Kulang pa to sa kabutihan mo. Pero sana," umiling si Mateo. Dahan-dahan niyang binawi ang kanyang kamay. "Hindi po kailangan," mahina niyang sagot. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. "Ginawa ko lang po kung ano ang tama." Ang simpleng pangungusap na yun, sa gitna ng lahat ng drama, ay ang pinakamalakas na pahayag. Hindi niya kailangan ng gantimpala para sa pagiging matapat. Ang pagiging matapat ay ang gantimpala mismo. Ang sandaling iyon ang tuluyang bumasag sa puso ng komunidad. Ang kanilang hinala ay naging paghanga. Ang kanilang pandidiri ay naging respeto. Si Mateo, ang batang dati isang anino lamang, ay biglang nagkaroon ng muka, ng pangalan, at ng isang kwentong hindi nila malilimutan. Pagod na sa lahat ng atensyon, dahan-dahang tumalikod si Mateo at nagsimulang itulak ang kanyang kariton. Ang gusto na lang niya ay umuwi sa katahimikan ng kanilang munting barong-barong sa tabi ng kanyang ina. Ngunit sa kanyang pag-alis, isang bagay ang nag-iba. Ang mga taong dati humaharang sa kanyang daan ay tumabi para bigyan siya ng espasyo. Ang mga tingin na sumusunod sa kanya ay hindi na mapanuri, kundi puno ng paggalang. May isang matandang babae na humaplos sa kanyang balikat habang siya'y dumaraan. May isang lalaking tumapik sa kanyang likod at bumulong ng, "Salamat sa leksyon, bata." Habang papalapit siya sa palengke, tinawag siya ng isang pamilyar na boses. "Mateo, halika rito." Si Kuya Rico, ang tahimik na magliligaw, ay kumakaway sa kanya mula sa kanyang pwesto. Lumapit si Mateo. "Bakit po?" "Nakita ko ang nangyari kanina," sabi ni Kuya Rico. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. "Para sa'yo to."
Iniabot nito sa kanya ang isang malaking mangkok ng mainit na lugaw na may itlog at chicharon. At heto pa, dagdag nito, iniabot ang isang maliit na lalagyan na may takip para sa nanay mo. Sabihin mo, kumain siyang mabuti. Naku, Kuya Rico, salamat po ng marami, sabi ni Mateo. Hindi makapaniwala, nagpatuloy siya sa paglalakad at sa di kalayuan, natanaw niya si Aling Nita sa kanyang pwesto. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa pagkakataong ito, walang ungol, walang simangot. Sa halip, isang marahan ngunit matatag na pagtango ang ibinigay ni Aling Nita sa kanya, isang selyo ng pag-apruba mula sa pinakamatapang na kritiko ng palengke. Narinig pa niya itong sumigaw sa katabing tindera. Hoy, anong binubulong-bulong mo diyan? Yang batang yan, 10 beses na mas matino kaysa sayo. Kaya manahimik ka. Pagliko niya sa kanto, nandoon si Ate Flor. Naghihintay sa kanya. Ang dati masayang nangiti nito ay may kasama na ngayong mga luhang puno ng pagmamalaki. Mateo, anak, sabi nito. Ang boses ay nanginginig. Pinahanga mo ako. Inabot nito sa kanya hindi lang isang piraso, kundi isang buong supot ng banana Q. Ubusin niyo yan ng nanay mo. Ha! Sa gitna ng lahat ng ito, sa isang tabi, may isang lalaking tahimik na nagmamasid. Siya si G. Reyes, isang guro sa pampublikong paaralan. Napadaan lang siya para bumili ng kape, ngunit nasaksihan niya ang buong eksena mula sa akusasyon hanggang sa paghingi ng tawad. Tinitigan niya si Mateo habang tinatanggap nito ang mga regalo ng komunidad. Hindi mayabang, kundi may tahimik na pasasalamat. Nakita niya ang dignidad sa paraan ng pagtayo ng bata, ang katalinuhan sa kalmadong mga mata nito, at isang tanong ang nabuo sa kanyang isipan. Bakit ang isang batang tulad nito ay nasa lansangan at hindi sa loob ng isang silid-aralan? Nang sa wakas ay makarating si Mateo sa kanilang eskinita, ang araw ay papalubog na. Nag-iiwan ng kulay kahil at lilang mga guhit sa kalangitan. Ang kanyang kariton ay puno pa rin ng mga bote at lata. Ngunit sa ibabaw ng mga ito ay may mga nakapatong na biyaya lugaw, banana Q, at ilang piraso ng pandesal na iniabot sa kanya ng panadero. Pagod na pagod ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang puso ay magaan. Pagpasok niya sa kanilang bahay, nadatnan niya si Aling Elena na nakaupo sa isang sulok, naghihintay. Ang paggubo nito ay tila mas malala ngayong gabi. Anak, anong oras na? Mahina nitong tanong. Nandito na po ako. Nay, sabi ni Mateo. Dahan-dahan niyang inilapag ang mga pagkain sa kanilang maliit na mesa. Nanlaki ang mga mata ni Aling Elena. Saan galing ang lahat ng ito? Hindi alam ni Mateo kung paano ikukwento ang lahat. Masyadong marami, masyadong komplikado. Kaya't pinili niya ang pinakasimpleng katotohanan. May mga nagbigay lang po, sabi niya. Kain na po kayo, Nay. Mainit pa po yung lugaw. Habang pinapanood ni Mateo ang kanyang ina na dahan-dahang humihigop ng mainit na sabaw. Isang bagay ang kanyang napansin. Ang mga mata ni Elena ay nakatitig sa kanya, hindi sa pagkain. Bilang isang ina, hindi niya kailangan ng mga salita para malaman na may isang malaking bagay na nangyari. Nakita niya ito sa paraan ng pagtayo ng kanyang anak, medyo mas matuwid. Nakita niya ito sa kanyang mga mata, may bagong kislap. Isang kislap ng pagod ngunit may kasamang tagumpay. Hinawakan niya ang kamay ni Mateo. Ipinagmamalaki kita, anak. Bulong niya. At para kay Mateo,
Ang mga salitang iyon, sa gitna ng katahimikan ng kanilang munting tahanan, ay mas matamis pa kaysa sa lahat ng banana Q sa mundo. Ang mga sumunod na linggo ay nagdala ng isang banayad, ngunit kapansin-pansing pagbabago sa agos ng buhay sa barangay. Ang kwento ng cellphone ni Mang Ben at ng katapatan ni Mateo ay kumalat na parang isang mabangong samyo. Pumapasok sa bawat tahanan at tindahan, pinapalitan ang dating amoy ng tsismis at paghuhusga. Si Mateo ay hindi na lamang yung batang may kariton. Siya na ngayon si Mateo, ang batang matapat. Ang pagbabago ay hindi isang malakas na lindol na yumanig sa kanilang pundasyon. Ito ay parang isang ambon na dahan-dahang nagpabago sa kulay ng lupa. Ang mga araw ay dumating at lumipas, at ang init ng tag-araw ay unti-unting nagbigay daan sa mga ulap na nagbabadya ng pagdating ng tag-ulan. At kasabay ng pagbabago ng panahon ay ang pagdating ng pinakahihintay na araw ng lahat, ang taunang pista ng barangay. Ang buong komunidad ay naghanda. Nagkabit sila ng mga makukulay na banderitas na sumasayaw sa hangin. Nagtayo sila ng isang entablado sa gitna ng plaza. Ang hangin ay napuno ng amoy ng litson, ng tunog ng masayang musika, at ng halakhak ng mga batang naglalaro sa kalye. Ang pista ay isang pagsabog ng buhay at kulay. Isang araw kung kailan ang mga problema ay pansamantalang isinasantabi. Ngunit sa gitna ng malakas na tugtugan at walang katapusang kainan, sa isang sulok na hindi gaanong napapansin, si Mateo ay abala sa kanyang sariling mundo. Hindi siya nakikipaglaro. Hindi siya nakapila para sa libreng sorbetes. Sa halip, dala ang isang sako. Tahimik niyang nililibot ang plaza. Pinupulot ang mga nagalat na plastik na plato, baso, at mga bote ng soft drink. Walang nag-utos sa kanya. Walang nagbabayad sa kanya. Ginagawa niya ito dahil ito ang kanyang likas na katangian ng humanap ng kaayusan sa gitna ng gulo. Ang linisin ang mga kalat na iniiwan ng iba. Para sa kanya, ito ay hindi trabaho. Ito ay isang tahimik na pakikilahok. Ang kanyang kariton ay nakaparada sa isang tabi. At sa sulok nito, ang munting bulaklak sa bote ay tila nakangiti. Ang lilang kulay nito ay isang maliit na hiyas sa gitna ng kapistahan. Habang siya ay umuyukod para pulutin ang isang baso, may isang aninong tumakip sa kanya. Pag-angat niya ng tingin, nakita niya si G. Reyes, ang guro, na nakangiti sa kanya. Mateo, di ba ta? Tanong ng guro. Tumango lang ang bata. Bakit hindi ka maglaro? Nagkibit balikat lang si Mateo. Masaya na po ako ritong tumutulong. Tinitigan ni G. Reyes ang bata. Sa mga mata ni Mateo, nakita niya ang isang uri ng pagkamay gulang na bihira niyang makita kahit sa kanyang mga estudyante sa high school. Alam mo, Mateo, sabi ng guro, ang isang batang tulad mo ay dapat nasa eskwelahan. Hindi umimik si Mateo. Ang pag-aaral ay isang pangarap na matagal na niyang ibinaon sa limot. Gusto mo bang bumalik sa pag-aaral? Tanong ulit ni G. Reyes. Kung oo, hahanap ako ng paraan. Kakausapin ko ang prinsipal. Sa unang pagkakataon, isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa mga mata ni Mateo. Isang pangarap na akala niya ay imposible ay biglang naging isang posibilidad. Tumango siya. Isang marahan ngunit puno ng kahulugang pagtango. Maya-maya, ang ingay ng musika ay humina. Umakyat sa entablado ang kanilang barangay kapitan. Isang lalaking nasa katanghalian na ng edad at may malaking tiyan. Kinuha niya ang mikropono. Inaasahan ng lahat ang isang mahabang talumpati tungkol sa kanyang mga proyekto. Gaya ng dati. Ngunit ngayong gabi, iba ang kanyang sasabihin.
Magandang gabi po sa inyong lahat. Bati niya. Masaya ako at nagkakaisa tayong mulukhang na muli para sa ating pista. Huminto siya at tiningnan ang mga tao. Ngayong gabi, ayokong magsalita tungkol sa politika. Gusto kong magkwento. Nagtinginan ng mga tao. Nagtataka. Sa mga nakalipas na linggo, patuloy ng kapitan. May isang kwento na umikot sa ating barangay. Isang kwento tungkol sa isang nawawalang cellphone at sa isang batang lalaki na nagpakita sa ating lahat kung ano ang ibig sabihin ng tunay na karangalan. Tumingin ang kapitan sa direksyon kung nasaan si Mateo. Nasaan na ba yung batang yun? Lahat ng mga mata ay nagsimulang maghanap. Itinuro ni Gio Reyes si Mateo, na ngayon ay nakatayo na parang isang natutulirong usa. Hawak pa rin ang kanyang sako. Dahan-dahan, ang mga tao ay tumabi. Lumilikha ng isang daan mula sa entablado patungo sa kinatatayuan ng bata. Ang ilaw mula sa entablado ay tumama sa kanyang mukha. Ayan siya, sabi ng kapitan. Ang kanyang boses ay puno ng respeto. Itinaas niya ang kanyang kamay at itinuro si Mateo. Mga kabarangay, gusto kong kilalanin ninyo si Mateo. Napuno ng hiya si Mateo. Gusto niyang magtago, ngunit wala siyang mapuntahan. Ang batang ito, sabi ng kapitan, at ang kanyang boses ay umaling-aungaw sa buong plaza, ay nagturo sa atin ng isang mahalagang leksyon na ang yaman ay hindi nasusukat sa pera o ari-arian, kundi sa kabutihan ng puso. Huminga siya ng malalim at ibinigay ang linyang babago sa buhay ni Mateo magpakailanman. Hindi lahat ng bayani ay may kapa. Minsan, may dala lang na kariton ng bote at lata. Isang saglit na katahimikan ang sumunod. Pagkatapos, isang palakpak, sinundan ng isa pa, at isa pa, hanggang sa ang buong plaza ay umugong sa isang malakas at taus-pusong palakpakan. Ang mga ngiti, ang mga sigaw ng paghanga, ang mga pagtango ng respeto, lahat ay para kay Mateo. Nakatayo lang siya roon, tulala, hindi makapaniwala sa nangyayari. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Ngunit hindi ito mga luha ng lungkot, kundi mga luha ng isang pusong sa wakas ay naramdamang nakita at pinahalagahan. At habang ang palakpakan ay nagpapatuloy, ang kamera ng salaysay ay lumipat sa isang anino sa gilid ng plaza. Doon, nakatayo si Aliring Elena, nakasandal sa isang puno. Inalalayan ni Ate Flor. Ang kanyang mukha ay payat at maputla sa ilalim ng ilaw ng bumbilya. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning na parang mga bituin. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi mga luha nang di masukat na pagmamalaki. Ang kanyang munting anak, ang kanyang Mateo, ay kinikilala ng buong mundo. Para sa kanya, ito na ang pinakamabisang gamot, ang pinakamatamis na tagumpay. Ito ang tunay na gantimpala. Ilang araw ang lumipas. Ang mga banderitas ay tinanggal na. Ang entablado ay giniba na. Ang barangay ay bumalik na sa dati nitong ritmo. Sa isang hapon na kulay ginto, muling tinutulak ni Mateo ang kanyang kariton. Ngunit ngayon, hindi na siya nag-iisa. Sa tabi niya ay tapat na naglalakad ang asong kalye na ngayon ay mas malusog na at pinangalanan niyang Kaibigan. Hindi na ito sumusunod sa malayo. Ito ay naglalakad sa tabi niya, isang tapat na kasama habang sila'y dumaraan sa palengke. Sumigaw si Ate Flor, "Mateo, ingat kayo ni Kaibigan." Kumaway lang siya pabalik. Dinaanan niya ang pwesto ni Aling Nita. Isang tango ng respeto ang salubong sa kanya. Sa di kalayuan, nakita niya si Mang Ben na nagbubuhat ng mga hollow block.
Nagtama ang kanilang mga mata. Itinaas ni Mang Ben ang kanyang kamay. Isang tahimik na pagbati. Hindi na siya invisible. Hindi na siya isang anino. Siya ay bahagi na ng komunidad. Isang mahalagang sinulid sa pinagtagpi-tagping tela ng kanilang buhay. Ang kanyang buhay ay hindi pa rin madali. Kailangan pa rin niyang mangalakal araw-araw. Ang kanyang ina ay may sakit pa rin. Ngunit may isang bagay na fundamental na nagbago. Mayroon na siyang pag-asa. Sa susunod na pasukan, sa tulong ni G. Reyes, siya ay babalik na sa pag-aaral. Grade 3. Magsisimula siyang muli habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa kanluran. Tinutulak ni Mateo ang kanyang kariton pauwi. Ang ugong ng mga gulong nito ay tila isang pamilyar na himig. Sa isang mundo na puno ng ingay, natuklasan niya na ang pinakamakapangyarihang pagbabago ay hindi isinisigaw. Ito ay dinadala ng tahimik na hininga ng kabaitan na ipinapasa mula sa isang puso patungo sa isa pa. Ay tapat na naglalakad ang asong kalye na ngayon ay mas malusog na at pinangalanan niyang kaibigan. Hindi na ito sumusunod sa malayo. Ito ay naglalakad sa tabi niya. Isang tapat na kasama. Isang aninong hindi na nag-iisa. Habang sila'y dumaraan sa palengke, sumigaw si Ate Flor, "Mateo, ingat kayo ni kaibigan." Kumaway lang siya pabalik. Dinaanan niya ang pwesto ni Aling Nita. Isang tango ng respeto ang salubong sa kanya. Sa di kalayuan, nakitaan niya si Mang Ben na nagbubuhat ng mga hollow block. Nagtama ang kanilang mga mata. Itinaas ni Mang Ben ang kanyang kamay. Isang tahimik na pagbati. Hindi na siya invisible. Hindi na siya isang anino. Siya ay bahagi na ng komunidad. Isang mahalagang sinulid sa pinagtagpi-tagping tela ng kanilang buhay. Ang kanyang buhay ay hindi pa rin madali. Kailangan pa rin niyang mangalakal araw-araw. Ang kanyang ina ay may sakit pa rin. Ngunit may isang bagay na fundamental na nagbago. Mayroon na siyang pag-asa. Sa susunod na pasukan, sa tulong ni Gia Reyes, siya ay babalik na sa pag-aaral. Grade 3. Magsisimula siyang muli. Pagdating niya sa kanilang munting tahanan, nadatnan niya si Aling Elena na nakaupo sa labas. Nag-aabang. May isang kakaibang ngiti sa mga labi nito. Isang ngiting abot hanggang sa mga mata. Sa tabi niya, sa isang maliit na lata, ay nakatanim ang munting bulaklak mula sa bote. Inilipat niya ito roon para mas makahinga, para mas masinagan ng araw. Ang mga lilang talulot nito ay tila mas matingkad ngayon. Umupo si Mateo sa tabi ng kanyang ina. Walang nagsalita sa kanila. Pinanood lang nila ang dahan-dahang pagkulimlim ng langit. Hinawakan ni Aling Elena ang kamay ng kanyang anak, ang kamay na dati maliit. Ngayoy may mga kalyo na. Ngunit malinis pa rin ang puso mo, anak. Bulong ni Aling Elena. Ang kanyang boses ay mahina ngunit malinaw na parang agos ng tubig. Yan ang tunay na yaman. Huwag mo yang hahayaang madumihan. Kahit kailan, tumingin si Mateo sa kanyang ina. At sa mga mata nito, nakita niya ang lahat ng pagmamahal sa buong mundo. Sa sandaling iyon, naintindihan niya. Ang kanyang kariton ay hindi lamang naglalaman ng mga bote at lata. Dala-dala nito ang mga pangarap ng kanyang ina, ang respeto ng kanyang komunidad, at ang bigat ng isang dangal na hinding-hindi niya ipagpapalit sa kahit anong halaga habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa kanluran. Tinutulak ni Mateo ang kanyang kariton pauwi.
Ang ugong ng mga gulong nito ay tila isang pamilyar na himig. Sa isang mundo na puno ng ingay, natuklasan niya na ang pinakamakapangyarihang pagbabago ay hindi isinisigaw. Ito ay dinadala ng tahimik na hininga ng kabaitan na ipinapasa mula sa isang puso patungo sa isa pa. Maraming salamat sa iyong pakikinig at sa pagsama sa amin sa kwento ni Mateo. Naway ang kanyang munting kariton ay mag-iwan ng bakas sa inyong mga puso. Inaanyayahan ko kayong muling makinig sa susunod nating salaysay. Hanggang sa muli, magandang gabi.